So in this video, ituturo ko sa inyo how I mark my zones. So sa mga subscribers natin, sa mga nakafollow sa YouTube channel natin, na gustong matutunan how I mark my zones, so para sa inyo yung video na to. So sa lahat ng mga nakafollow dito sa channel natin at lagi nanonood ng mga video natin, you know exactly how I trade. So I don't trade ICT concept, SMC, or any strategy na meron sa market. Okay? I develop my strategy based on my years of experience sa pag-trade through trials and errors. So I trade purely price action using market structure. So I mark my zones, wait for my confirmation entry, and execute my trade. So kung interesado ka o gustong matutunan how I trade using market structure, smash mo na kaagad yung subscribe button and notification bell icon para lagi kitang ma-update sa mga latest videos. So without further ado, simulan na natin to in 3, 2, 1. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. So you might be thinking kapag napanood mo yung video na to hanggang sa uli na, ay, sobrang simple lang naman pala ng strategy niya. Yes, super simple but yet super effective kapag na-practice nyo kung ano yung matututunan nyo sa video na to. I mean guys, hindi naman natin kailangan gawing komplikado yung pag-trade natin, right? Ang main goal natin kaya tayo nag-trade is to make profit out of the market. Hindi kundi pagalingan kung anong strategy ang ginagamit mo. So kung anong strategy meron ka, as long as you are making profit out of it, then go for it, okay? So wala naman siguro natin guys no, na kapag pataas ang galaw ng market, nagkikreate siya ng series of higher high and higher lows. Okay? And kapag pababa naman yung galaw ng market, nagkikreate siya ng lower low, lower high, and lower low. So sa mga zones na to, no, yan yung minamarkahan natin. Mga wicks dyan. Dyan normally tayo nagmamark ng mga zones natin and nag-execute ng mga trades natin. Okay? So let's remove the drawings. And simulan na natin markahan yung mga zones dito sa chart natin. Okay? So right now, we are on a 4-hour time frame kay EURUSD. And we are not going to use the replay bar para mas makita nyo ng mas maayos. Okay? So dito, kung makikita mo guys, oh, we can identify that the market is on a downtrend move. Alright? Nagkikreate siya ng series of lower lows, lower highs, and lower lows. Okay? So, since alam natin na pababa ang galaw ng market, ang gagawin natin, no, mamarkahan natin yung last low. No? Yung mga prices and yung mga areas kung saan nagkakaroon ng breakout. Okay? So, for example here, no, dito sa 4-hour time frame natin, mamarkahan natin itong last low na to bago nagkaroon ng breakout. Okay? So, right after ng move niya po ba, nag-create ng lower high and then nag-create ng lower low. So, we're expecting na mag-touch dito ulit yung price ng market and we can take a sell opportunity sa area na to. Okay? So, titingnan natin kung mag-touch siya sa zone na to and then we will wait for our entry signal confirmation. Kung just in case na hindi man mangyari, no, na mag-touch dito yung candlestick, then we might have a chance na possible na kapag nagkaroon ng break of structure in this zone, no, kung mamarkahan natin to, kapag nagkaroon ng break of structure dito sa area na to, no, then we can anticipate na pababa na yung galaw ng market. Tutuloy-tuloy na siya. So the way, what we're gonna do kung mamarkahan natin to, yung area na to, yung mga part na yan kung saan ma-identify natin na pababa ng galaw ng market, syempre sisimulan natin dito. Ito yung last low bago nagkaroon ng movement pataas. Yan yung zone natin na just in case, no? Just in case na ma-break niya to, zone na to. Let's say umakyat. Na-break niya to, then that's our map. No, para malaman natin kung kailan tayo papasok sa trade. Okay? But this time, ang gagawin natin, no, since meron na nga movement yung EURUSD and we know na downtrend pa rin tayo, so what we're gonna do is wait for our opportunity to take a sell in this area. Kasi right now, no, wala pa akong nakikitang confirmation sa kanya. No, alam niyo naman yung confirmation ko guys, no, sa mga nanonood ng mga video ko, that is the engulfing candle. So kung makita ko dito ng bearish engulfing sa 1 hour, no, that's the time I will take a trade position in this zone. Okay, but right now, no, we can anticipate na possible na umakyat pa dito yung galaw ng market. No? Bago siya tuluyang mag-bounce back. No, that might be the possible thing na mangyari. Okay? So, let's go back, no, balikan pa natin dito. Alright, so dito meron tayong example. Alright? So, as you can see naman guys, no, dito, this is the last high, no? Mamarkahan natin yung mga wicks na yan. No, kung makikita mo dito, nagkaroon siya ng right after ng
uptrend movement, no? Right after nitong series of higher high and higher lows, nagkaroon siya ng ano to? Nagkaroon siya ng double top. Okay? Nagkaroon siya ng double top dito. No? Equal high. Right? Hindi niya binasag tong zone na to. Kung eto binasag niya, guys, ganyan, and then we will wait for opportunity to take a buy here, and then that's our opportunity dito sa area na to. Okay? But since hindi nangyari, hindi niya binasag, dito lang siya naglaro, no? Then we can anticipate, no, nang magkaroon siya ng breakout dito sa area na to. We will mark this zone. Nung nagkaroon siya ng breakout dyan sa area na yan, no, we can anticipate na nagre-reverse na yung galaw ng market. Okay? So, kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa ko, how the market structure works, make sure na panoorin nyo yung guys, no? Ganito lang naman, para malaman natin na nag-change of character na yung market structure. Right after ng movement niya pataas, series of higher highs and higher lows, magkakaroon siya ng equal high or magkakaroon ng fake out, then babalik, i-break niya tong structure na to, and then magkakaroon ng lower high and then lower low. Diyan natin malalaman na pa-reverse na yung galaw ng market. So in this example, this is the perfect example na nalaman natin na right after ng higher high, higher low nangyayari, nagkaroon siya ng equal high and then nagkaroon siya ng break of structure, no? And then nag-retrace back in this area, creating this lower low and lower high scenario. Okay? Kung makikita nyo dito guys, no? As you can see, nung minarkahan natin to, nagkaroon ng retracement in this area, no? Actually, kung ibaba tayo sa 1 hour time frame in this zone, so balikan natin guys, no? On 1 hour time frame, dito, actually nagkaroon ako ng malaking loss dito eh. Ginawan ko ng vlog to, ginawan ko ng video. Kasi I'm anticipating na magkakaroon ng tuloy-tuloy right after this impulsive move, magkakaroon ng tuloy-tuloy na movement pataas yung market. Kaya lang, hindi siya nangyari guys, no? Nangyari, no? Nagkaroon siya ng straight move pababa. So, hindi ko na pansin to, hindi na-overlook ko tong supply zone in this area, no? So, kung wala pa kayong idea about supply and demand zone, so siguro gawa tayo ng video dyan sa mga susunod natin, okay? So, hindi ko nakita to, hindi ko na-anticipate to, hindi ko napansin na sa higher time frame pala, nagkakaroon na tayo ng change of character, no? Right after this equal high, nag-change of character na tayo. So, hindi ko siya totally napansin. And, nakita ko to actually yung signal na to. Itong bearish engulfing na to. No? Itong bearish engulfing na to. Nakita ko to, pero hindi ko siya tinake yung trade. And, nakabay ako dito. Right after this move na to, nagbay ako dito. Expecting na aakyat tuloy-tuloy yung galaw ng market. But hindi, nagtuloy-tuloy siya pababa. And, I lose a lot sa trade na to. Okay? But anyway, nabawi na natin yung loss na yun. May create din ako video. Okay, so let's check furthermore, no? Gawa pa tayo ng few example para mas malinaw yung maintindihan. So simpleng-simple lang guys, no? Dito lang tayo sa mga zones na to or sa mga weeks na to nagki-create ng mga zones natin. For example, dito. This is the last low, guys, no? So mamarkahan natin to, okay? Mamarkahan natin to yung mga last low na yan. Just in case, no? Since alam natin na pababa eh. Since alam natin na galing siya sa downtrend movement, no? Kapag bumaba to, umakyat, na-break to, then that's the time we will take a trade. Dito sa area na to, yan yung area kung saan tayo mag-take ng trade dito. Okay? So, since hindi siya nangyari, no? Then, what we're gonna do is find another entry. So, mamarkahan natin tong last high week, no? Bago nagkaroon ng breakout yung market. So, nagkaroon siya ng breakout, creating series of higher highs, higher lows, nagkaroon ng breakout, and then nagkaroon siya ng retracement in this area, and then boom, tuloy-tuloy na siyang pataas. Alright? So, ito yung mga area kung saan pwede tayo makapag-take ng trade. This zone, if you go down to lower time frame in this area, no, makakakuha tayo dyan ng entry trades, no, even in this area, kung baba tayo sa lower time frame. Okay? So, gawa pa tayo ng zero example, no? Actually, pwede dito guys, no, ma-adapt sa lower time frame. Okay? Kung dito, as you can see, nagkaroon tayo ng strong move pa ba, no? Kung mamarkahan natin to, this is the last low bago nagkaroon ng impulsive move, no? Markahan natin yung week na yan, this week, no? And then, as you can see, right after, ma-break niya, nagkaroon ng retracement in this area. Ilang beses niyang tinouch. Ilang beses siyang nag-retrace dito sa area nito. And, in this area, no,
possible na nakakuha tayo ng maraming entry dito. Okay? Yung mga trade entry sa lower time frame. So each day guys, no, bawat araw makakuha kayo ng entry, no? May days na wala talaga. Kung talagang walang napakitang signal, then don't take a trade. Okay? So yeah, I guess that's it for this video guys, no? And siguro kung medyo naguguluhan kayo, ulitin nyo lang tong video na to. Panoorin nyo lang kasi medyo maingay na yung labas. Nagisimula na maglaro yung mga bata and technically maya-maya masyadong maingay na sila. So, maingay na tong video natin. So yeah, I guess that's it for this video guys, no? And if you have any more questions, so comment lang kayo sa comment section natin. Okay, so yeah, I guess that's it for this video guys, no? And thank you so much for watching and God bless sa lahat. Happy trading.